Kung nagsasawa na kayo sa palaging pinupuntahan dito sa Bicolandia, tara igagala ko kayo sa mga lugar na maaaring maging next destination ninyo dito sa probinsya ng Albay. Hindi ako magtataka kung sa mga susunod na buwan o taon, dumami yung mga lotus dito sa mismong Sumlang Lake. At ang kinaganda sa mismong lugar na ito, kapag dumami yung lotus garden, ayan lang mga kapo, ito lang si Mayon. Dito sa mismong Kitoynan Ranch, meron ditong mga platform na pwede kayo magpa-picture. Kung sawa na po kayo dun sa mga Kagsawa Ruins, pwede nyo itong bisitahin itong Kitoynan Hills. Medyo akyatan na naman to mga kapo. Pero okay lang yan. Kuti-kuti na lang. Ito na yan mga kapo. Kung sa Bohol ay may Chocolate Hills, dito naman sa Camalik Albay ay may version sila dito. Tinatawag nilang Kitinday Green Hills. Ano, sama kayo sa biyahe kung magpapakita ng ganda ng Pilipinas habang nakamotorsiklo. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. Dito tayo ulit mag-uumpisa sa mismong Kamalig Bypass Road. Kung makikita nyo naman sa ating likuran, nagpakita na naman sa atin si Daragang Mayon. Pagkatapos natin mag-ikot-ikot dun sa may Manito Albay, kung saan ating binisita yung Nag-Aso Lake at yung tinatawag nilang boiling mud pool, na kung saan ayun nagluto tayo ng itlog para malaman natin kung talagang nakakaluto nga ba yung kumukulong tubig dun sa Inang Maharang. At mula dito sa mismong Kamalig Bypass Road ay hindi na tayo lalayo, dahil dito pa lang sa mismong bayan ng Kamalig marami na tayong pwedeng puntahan ng mga tourist destination. Kaya ano pang hinihintay natin mga kapo? Tara, samahan nyo ko dahil iikot tayo dito sa Albay. Let's go! Dito sa mismong Phoenix ay kakaliwa tayo. Pupunta tayo sa ating unang destination. Let's go mga kapo. Malapit-lapit lang to. Magkakalapit lang yung mga lugar na pupuntahan natin dito sa Kamalig Albay. Yung iba dito ay mga nabisita ko na nung hindi pa po tayo nagbablog. Pero ngayon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 destination ang pupuntahan natin. Nandito lang po ito sa may Kamalig. Kaya umpisa na natin to. So mula dito sa may Kamalig Bypass Road ay magmomotor tayo ng mahigit 1 kilometro lang. Wala pang 5 minutes, nandun na tayo sa ating first destination. Ganun lang kalayo yung first destination natin. Magkakalapit lang po kasi talaga yung mga tourist destination, lalong lalo na kapag nandito na po kayo sa may Bicolandia. Yan, ang ganda ng bungad sa atin ng umaga. Time check 5:55 ng umaga at bumungad ng napakaganda si Daragang Mayon. Perfect shape na perfect shape ang pagpapakita niya sa atin. Ayun no. Wow. So ayan, in 500 meters kakanan na po tayo. Napakabilis lang po no. Ayan, malapit na po tayong kumanan. Ayan, dito tayo kakanan. Nakakawala po ng pagod yung mga destination na ating bibisitahin. Ayan, ito mga kapo, may nakalagay dito: Sumlang Lake, Eco Park, Filipino Restaurant, Cafe, Functional Hall and Hotel. So tignan natin ito mga kapo. Ito tayo. Wow. May mga karatulat po dito, kaya hindi na din kayo maliligaw. Ito na yung magiging gabay ninyo. So yan, kanan po tayo, Sumlang Lake. Yan, marami po dito. Yan, ito yung mga pagdadaanan natin. So tingnan nyo yung kalsadahan natin.
medyo nagpa-fog sa may unahang parte nito. Kung isipin nyo, nasa Bicolandia tayo, mainit yung klima. Pero dito ngayon sa ating ginagawang pagmumotorsiklo, napakalamig po ngayon ng klima. Yan, this way to Sumlang Lake. Wow. So kuya, ano bang pwede nating magawa dito sa mismong Sumlang Lake? May mga activities po kami sir, may balsa, aquabike, kayak, tapos may restaurant po sa loob, may coffee shop, may pasalubong shop, may artisan, may pisyalan, tapos may mga pipicturan po kami sir, may bago po kami design po dyan sa loob na pipicturan. Okay, okay. Picnic area, tapos malawak po yan sir. Pinapasok tayo ni kuya. Ito pala yung mapa na sinasabi ni kuya. Sumlang Lake Eco Park. So nandito tayo sa entrance dito sa 3 Socorros Venue. Saan sa ano diyan kuya? Saan maganda magpicture? Doon po sir sa may ano po, dito po sa may stage po kami dito. Ano pong nasang number po diyan, sir? Dito po sir. Nasa number harap ng hotel room. Okay, sige po. So dito po ako kakaliwa. Okay, thank you kuya. Salamat. So dito tayo. Meron ditong rotonda. Tignan nyo, nagfa-fog yung lake oh. Wow. Baka masakto. Ay, dito pala. Ayun si Mayon oh. Tara. At solong-solo pa natin ngayon si Magayon. Solong-solo pa natin ngayon yung lugar. Yan, meron tayong pagdadaanan ditong konting buhangin. Wala pang tao po ngayon. Buti pinayagan po tayong makapag-vlog ni Kuya Guard dito. Tingnan nyo, napakaganda. Ayun si Mayon oh. Nagpakita na naman. Wow. So ito pala yung ano niya oh. Tingnan nyo, may mga lotus din oh. May nakikita ako dong may mga pink doon oh. Ano? Lotus kaya yun? Kuya, maray na aga. Mahapot lang tabi. Kuya, yung kulay pink po ba na nando sa gitna? Ano po ba yung lotus? Lotus. Dumadami pa siya. Okay, ayos. Kuya, saan ba dito maganda magpa-picture? Dito? Dito pa? Hindi yung kita yung tas. Ay, ang ganda sa likod. Wow. Ang ganda. Sige, kuya, thank you. Hindi ko akalain pero kita nyo yung nasa likod natin. Si Mayon oh. Nakakatuwa naman to. Tayo. Wow, pakalupit. Actually, first time kong bibisitahin tong Sumlang Lake. Hindi ko ina-expect ganito pala kaganda. At talagang nagpapakitang gila sa atin. Ngayon si Daragang Mayon, tignan nyo, napakagandang hugis nyo. Perfect na perfect yung hugis niya. At laging nagpapakita sa atin si Mayon. Welcome na welcome po ata tayo ng bulkang ito sa tuwing tayo pumupunta dito. Dahil sa tuwing tayo nagagoy dito sa may Bicolandia, yan mga kapo, nagpapakita siya sa atin ng buong hugis niya. Galing. At dahil napaaga tayo dito sa mismong Sumlang Lake, halos masolo natin yung lugar. Meron ditong papicturan na nakalagay ang salitang Sumlang Lake. Pero kita nyo naman mga kapo, ilang beses na tayong pabalik-balik dito sa Bicolandia. First time kong nabisita itong Sumlang Lake, nadadaanan ko lang ito sa tuwing nagagawi ako dito sa may Bicolandia. Pero hindi ko inaasahan dito mismo sa Sumlang Lake. Ayan.
nagpakitang gilas at nagpakita yung kabuang hugis itong Bulkang Mayon. Itong Sumlang Lake ay may kabuang 14 na ektarya na dating napaliligiran ng water lily. Kaya napagdesisyon na ng mga residente dito na linisin ito upang lumabas palalo ang ganda ng lugar at maging isang destinasyon na dadayuhin ng maraming turista. Ang gusto ko dito sa Sumlang Lake ay kung paano ito nagpapalabas ng kakaibang aura ng kapayapaan at katahimikan. Maraming mga aktibidad na maaaring gawin dito sa lawa at kung naghahanap ka ng lugar na perfect spot para sa Facebook story at Instagrammable background, this is the place to be. Dito naman sa may bandang gawin ng mismong Sumlang Lake, meron ditong balsa na kung saan pwede kayong sumakay sa halagang 80 pesos per head. Meron dito kung namamataang mga pangilan-ngilan na mga lotus. At dahil umaga nga at malamig pa yung klima, yan, namumukadkad siya. So mga susunod na buwan o taon, hindi na ako magtataka kung dumami yung mga lotus dito sa mismong Sumlang Lake. At dahil maaga pa at malamig pa ang klima, ayan, namumukadkad talaga siya, kulay pink yung mga bulaklak ng lotus. Para ba akong nasa Lake Cebu, dun sa may South Cotabato. Ngayon, na-excite ako kapag dumating ang panahon na dumami yung mga lotus garden dito. At ang kinaganda sa mismong lugar na ito, kapag dumami yung lotus dito sa mismong Sumlang Lake, magdadagdag ito ng kakaibang karisma at taglay na ganda sa mismong lugar na ito dahil katapat ng mismong lake na ito si Daragang Mayon. Pagkatapos naman natin ditong mag-ikot-ikot at halos masolo natin itong Sumlang Lake ay dediretso na tayo sa ating susunod na destination. Tara mga kapo, ikot pa tayo dito sa may Kamalig. You know, ang ganda talaga ni Mayon. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay nagpapakita sa atin itong si Mayon. Kadalasan po talaga kasi ay natatakpan siya ng mga ulam. Isa yan sa mga talagang bucket list ng mga biyahero kapag magagawid dito sa mismong Bicolandia. Dito may karatula na nagsasabi kung saan tayo pupunta. Meron ditong nakalagay, your next destination, Kitinday Hills. Pili Hills from here is 13 kilometers. So approximately mula daw dito sa mismong Sumlang Lake 25 minutes lang yung momotorin natin. Pero bago natin puntahan yung nakalagay dito sa mismong tarpaulin, ayan, yung Kitinday Hills, meron pa tayong pupuntahan. So tara. Chip, salamat po. Bigyan ko kayo sticker. So ayan, bigyan natin si sir. Yan, shoutout. Ano pong pangalan mo, sir? Warde. Warde. Shoutout kay Sir Chief Warde. Kay Sir, ano pong name nyo? Palate. Okay, Chief Palate. Maraming salamat po at pinapasok nyo ako kahit sarado pa. Salamat po. Thank you. Salamat. So dito tayo sa kanan. Exit to Legazpi. Tapos dito ay kakaliwa tayo. Kung saan tayo pumasok ay kakaliwa po tayo dito. Yan sa may Albay Dairy Plant. Kakaliwa po tayo, babalik po tayo. So magmumotor po ulit tayo ng kulang-kulang wala na pong 10 minuto o 4 na kilometro papunta sa ating susunod na destination. Dito na po tayo sa mismong town proper ng Kamalig. So dito ay kakaliwa tayo. Kakaliwa na po tayo dito. Yan, may nakalagay naman po ditong, ayan, Kituynan Hills, Tinago, Kamalig, Albay. Mula dito sa kinalalagyan natin ay 2.4 kilometers na lang ay mararating na natin ang ating susunod na destination. So narito tayo sa mismong barangay Tinago, sa mismong bayan ng Kamalig, dito sa probinsya ng Albay. Ayan, I love Tinago. Tuloy po kayo sa Kamalig.
Wow. Kita pa rin natin mula dito si Mayon, no? Para tayong mas tumaas pa ng konti sa ating first destination. Ayan, no? Kitang-kita na naman natin siya. So malapit na tayo. Maakyat-akyat na tayo dito sa may Barangay Tinago. Ito yung ating susunod na destination. Wala nang 1 kilometro. Marami po ako dito ang nakikita ang mga nagja-jogging. Pakaganda naman po kasi talaga ng lugar na ito. Malamig yung klima. Ay, sarap ng hangin. Ayun si Mayon, no? Wow. Patuloy tayong nakakasalubong ng mga nagja-jogging dito sa lugar. Ayan. At pagkatapos ng halos 10 minuto, narating na natin mga kapo itong ating susunod na destination. Tingnan nyo kung ano yung nasa likod natin. Tignan nyo mga kapo, yun si Mayon, no? So kung kanina nandun po tayo sa may ibabang bahagi, dun sa may Sumlang Lake, dito sa may Kituinan Hills, ayan, medyo may kataasan na tayo. Ang ganda tignan dito mga kapo. Perfect itong spot na to. Kung gusto nyo magkaroon ng kakaibang timpla, yung mga selfie ninyo at mga group photo ninyo sa inyong mga social media. Napakaganda dito mga kapo, mag picture. Tignan nyo naman mga kapo, ang ganda. Tignan nyo yung green grassland, oh. Wow. Dito sa mismong Kituinan Ranch, meron ditong mga platform na pwede kayo magpa-picture dahil itong mismong lokasyon na kinalalagyan natin ay may kakaibang anggulo. Kung sawa na po kayo sa mga picture dun sa may Kagsawa Ruins, sa may Kamalig Bypass Road, pwede nyo itong bisitahin itong Kituinan Hills. Diba? Sabi ko sa inyo, napakarami pang mga lugar dito sa bayan ng Kamalig na worth it puntahan, katulad nitong Kituinan Hills. Tignan nyo to mga kapo. Tignan nyo yung kalsadahan na dinadaanan natin ngayon. Nasa itaas tayo ng Kituinan Hills. Tapos tignan nyo yung nasa likod natin. Di pa tayo nakakalayo, ito agad ang bubungad sa inyo. Kung maaga kayo makakadaan, makikita ninyo yung mga sea of clouds sa mismong kalsadang minomotor natin. Ang ganda, di ba? So mula dito sa kalsada nga dinadaanan natin paakyat dito sa may Kituinan Hills ay magmomotor po tayo ng kulang-kulang 12 kilometers o mahigit kumulang 30 minuto papunta sa ating susunod na destination. May mga malalaking bato dito na ginagawa nilang riprap para hindi gumuho yung sidewalling ng mismong ito. I-riprap pa na nila yan para maging safe yung mga motoristang magagawi sa dinadaanan natin. First time ko itong dadaanan tong kalsadahan papunta sa may Kitinday Hills, kaya samahan nyo ako para makita nyo yung mga yan, tingnan nyo yung mga kurbada. Napakalupit mga kaapo. Boom. Ay, may manok, may manok. Kala ko masasagasaan yung manok. Dito sa mismong kalsada, medyo malilito kayo. Meron ditong pakaliwa, pero dito tayo mga kapo. Sementado na rin itong dinadaanan natin. Yun nga lang, wala pa ako masyadong motorista ang nakakasalubong.
Ayan, lamig ng klima ngayon. Time check, 7:45 ng umaga. Wow. Kalupit naman ito. Yung mga nagdilinis ng mga kalsada dito. Wow, nagtutulong-tulong sila dito para mapanatili yung kalinisan ng kalsadang dinadaanan natin. Kudos po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito pa. Wow. May clearing operation po atang nagaganap ngayon. Kalain nyo yun. So tara. Ang linis ng kalsada nila dito. Wow. Ang sarap ng simoy ng hangin, mga kapo. Dito may mga kabahayan na. Tara, subukan natin dito. May mga bikers dito. O, diba? Dahil weekend ngayon, maraming mga nagbabike din sa rutang dinadaanan natin. So, yan, nandito na tayo sa mga bahay-bahay. Tapos, pagkalipas ng 400 metro ay kakanan tayo. May release ng tren dito. Aray. Aray. Sundan lang natin to. Aray po. Ito na pala yung mismong main highway. Kakanan tayo dito. Kalahin mo yun, dun sa mismong Kituinan Hills ay may shortcut na daanan papunta dito sa susunod na destination natin. So mula dito ay 10 minutes na lang, kulang-kulang 8 kilometro yung pagdadaanan pa natin. So kakaliwa na tayo dito. Yan, ito na yung papasok, mga kapo. Napakabanayad lang ng kalsadahan dito. Samahan mo pa yung malamig-lamig na hangin na humahampas sa atin. Tapos presko pa yung hangin. Grabe, ang sarap dito, mga kapo. Nakakakita ako ng mga snake road sa may unahan. Ayun. Ganda! Ganda ng kalsadang to. Ang bangis. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. Grabe, ang ganda ng kalsada dito. First time kong dadaanan to, pero kita nyo naman. Ayun, nakakakita na ako ng mga burol dito, mga kapo. Ayun, oh. Wow. So unti-unti na tayo lumalapit sa ating susunod na destinasyon. Ito na yun, mga kapo. Shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go.
tayong tanawin, no? Nag-uumpisa na tayong makakita ng mga, yan, ng mga burol dito. So malapit na tayong kumaliwa. Yan, dito sa may unahan, kakaliwa na tayo dito. Na-excite na ako mga kaap. Ang tagal kong hindi nabisita itong lugar na ito. Taong 2020 ko pa huling napuntahan itong bibisitahin natin. Ayun, may nakalagay dito. Kitinday Green Hills, this way. Tara, dito tayo. For the grand, as willows align. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na ito. Taong 2020 nung huli kong mabisita at madaanan at itong kalsadahan. Sa pagkakatanda ko pa may mga off-road pang kalsada nung mga panahon na yon. At ito, kita nyo naman, sementado na. Napakabilis ng 3 taon nung huli ko itong nabisita at natutuwa ako sa nagiging sitwasyon at kalagayan ng ating nadadaanan. Grabe. Ito na ngayon yun. Ang laki ng pinagbago ng lugar na ito. Wow. A bigger scale the world inhales as we go. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na ito. Nakakatuwa mga kapo. Ayun na, oh, may mga maliliit na burol na yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura niyan sa Himpapawid. Agents of the other, beyond gravel, beyond hope. Wow, ayun na. Lumalapit na tayo. Ayun na yung mga burol dito. Nakakatuwa naman. Malapit na tayo makarating sa ating destination mga kapo. Welcome to Kitinday Green Hills. So meron na silang ganito dito. Ang lupit naman. Alright. Ayan, dito tayo. Pasok tayo dito. Nung dati wala pa ito. Yun ang itsura ng kanilang dito. Tingnan nyo, may mga ganito na dito. Nay, Maranaga. Kung ano pong entrance, Nay? 70 sa adults, 40 sa mga bata, at 60 sa mga senior. Tapos ang parking fee, sa mga nakasasakyan yung parking 20. Tapos sa motor ko po, 10. Bago natin marating ang viewing deck, kailangan muna nating maglakad paakyat. Huwag kayong mag-alala dahil maayos at sementado ang dadaanan ninyo. At ayan, pagkalipas ng halos 5 minuto mula dun sa may ibaba, mararating na natin yung unang kubo na kung saan dito ay pwede kayong mamili kung ano ang uunahin ninyo. Kung dito po ba tayo sa may left view deck or dito sa tinatawag nilang right view deck. Bago ko ipakita sa inyo yung left view deck, dito muna tayo sa mismong right view deck. So malapit lang ito dahil ito ay pababa. Dito muna tayo mag-uumpisa bago natin tignan yung left side. So konting lakad lang din ito. May konting lakaran mula sa kubo papunta sa right side view deck. Hindi naman ganun kahirap o katarik yung daanan, kaya safe ito sa mga beginner. Pagkalipas ng halos wala lang 2 minuto mula doon sa may unang kubo, narating na natin itong tinatawag nilang right side view deck. Mula dito ay matatanaw sana natin yung Bulkang Mayon. Kaso natatakpan lang ngayon ng makapal na ulap si Mayon. Pero kapag natsyempuhan nyo na maganda ang panahon at nagpapakitang gila sa inyo si Bulkang Mayon, mula dito sa mismong kinatatayuan natin dito sa Kitinday Green Hills ay kitang kita si Bulkang Mayon.
Hindi natin pwedeng ikumpara yung ganda ng Kamalig Albay dun sa may Carmen Bohol. Kung mapapansin nyo, napakarami ding mga burol dito na makikita ninyo na may tulad natin dun sa may Chocolate Hills. Pero dito, yung mga burol dito sa mismong Kitinday Green Hills ay nababalutan ng makakapal na mga punong kahoy. So mula dito sa mismong kubo kung saan pwede kayong magpahinga ay meron ditong tinatawag na left view deck na kung saan dito daw mas makikita ninyo yung napakagandang view dahil mas mataas po itong left view deck at dito naman sa may gawing kanan pag akyat nyo mula dun sa baba ay doon po ninyo makikita yung right view deck. So let's go! Mas mataas daw itong parteng left view deck kaysa dun sa may right. At dito daw ay makikita natin yung kabuuan, yung ganda nitong Kitinday Hills. Tara! Malupit! Pakaibang akyatan na naman to mga kapo. Yan. Dito, maglalakad tayo dito. Kung nakikita nyo yung mismong paakyat na yan, dyan po tayo aakyat. So tara na. Medyo akyatan na naman to mga kapo. Pero okay lang yan. So ilang hakbang na lang, mararating na agad natin yung left view deck. Hindi po ito ganun kahirap akyatin mula doon sa may pinakaibaba. Tapos dito, unti-unti ko na natatanaw. Napakaraming mga pulo-pulong mga burol dito sa Kitinday. Tara. Akyatin na natin to mga kapo. Ito na. Ito na, let's go! Aray ko, kunti-kunti na lang. Ito na yan mga kapo. Right, dito tayo sa pinakatuktok. Ito na yung left view deck na tinatawag nila. Tignan nyo kung gaano kaganda to mga kapo. Kamangha-manghang tanawin ang ating nasilayan dito sa mismong tuktok ng left side view deck nila. At ayan dito sa mismong pinakatuktok ay kitang-kita na natin yung kabuuan. Napakaraming pulo-pulong mga burol. Kung sa probinsya ng Bohol ay may tinatawag silang Chocolate Hill. At doon naman sa may probinsya ng Cebu ay may tinatawag silang Chocolate Kisses doon sa may Dalagit Mantalongon. Dito sa Kamalig Albay, meron sila ditong bersyon ng tinatawag nilang Kitinday Green Hills. Ayun o! Woohoo! Ang ganda! At mula dito sa tuktok kung saan makikita nyo itong Kitinday Green Hill, nais kong iparating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas at isa lamang ang bayan ng Kamalig dito sa probinsya ng Albay sa mga dapat nyong makita ng personal. At sa pamamagitan ng ating pagmumotorsiklo, sisikapin natin at lilibutin natin yung mga nakatagong tourist destination. Dahil Pilipinas muna, bago ibang bansa. Hindi kayo mauubusan ng pupuntahan dito sa Bicolandia. Sa mga pinakita kong lugar, tsak na mas ma-enjoy ninyo ang inyong road trip.